What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin bakit kailangang isulat sa isip. Okay, bakit isulat ang plan? Okay? Ang plano kasi kapag may mga yung iba kasi may idea na kailangang planuhin tapos isulat black and white para hindi ito makalimutan. Pero ito lang yung masasabi ko kung bakit kailangang isulat ang plan para mas malinaw kaysa sa isip lang. Okay, yung iba kasi iba-iba tayo ng hiyang. Okay, especially sa akin kasi kapag sinusulat ko yung experience ko is hindi siya nangyayari o kaya naman yung kaaway na babasa niya. Okay, pwede naman ipag-pray para hindi yung kaaway is yung plano mo is mangyari talaga. Minsan naman yung ang kaaway o si Satan, nasasabi kong si Satan ay naririnig niya. Kaya siya gagawa siya ng paraan para hindi mangyari yung plano, especially para sa Panginoon. Kaya para sa akin lang naman okay, yung iba ang ginagawa nila, kaya nila sinusulat para mas malinaw. Pero sa akin kasi parang mas tinitrain ko yung isip ko na huwag mo nang isulat, tapos kung talagang ito ay talagang para sa Panginoon, at the same time, ito ay para sa akin, okay, yung plano na to ay isusulat ko na. Parang gano'n. O kaya naman, laging tatatak sa isip ko, laging babato, uy, gawin mo to, ito yung plano mo, ito dapat yung plano mo. So, doon yung confirmation na yun talaga. Okay? Kasi nga, ang iniiwasan natin yung threat. Yung kaaway ay malaman niya yung plano natin. Okay? Especially yung mga ibang tao. So, we need to keep our plan. We need to pray. Pero yung iba-iba tayo ng hiyang. Okay, yun lang naman yung sa akin. Pero yung iba, sinusulat para mas malinaw. Okay, sa akin kasi mag-isa ko lang naman. So, wala naman akong parang madaming partner or may partner. So, kung ikaw, madami kang ka-partner, so siguro mas mainam na isulat. Okay? It depends pa rin kung ano yung kalooban sa'yo ng Panginoon, ano yung mas hiyang mo. Okay, yun lang naman. If you want to buy this book, link na po yung Facebook page, description, nice lang po kayo. Salamat po and God bless.